ito yung kailangan nating baguhin mga ka-IT para umiba itong light mode ng ating lead frame at mag-off mismo yung ating coin slot. Kumusta sa mga ka-IT natin dyan? Welcome na naman dito sa ating panibagong video, no? Sa mga kapiswipe natin ay welcome po kayo dito sa ating channel. So itong video natin ay about pa rin sa ating OPI 03. Pero this time mga ka-IT ay naka Wi-Fi 5 soft po yung ating software na gamit. So meron po kasing tanong dito sa atin, no? Bakit daw hindi umiiba itong light mode ng ating lead frame saka hindi nag-off yung ating coin slot after daw nila mag-flash ng firmware na para sa OPI 03 ay ganito lang po yung status. Working naman po yung OPI 03 natin, tsaka meron naman pong power at na-access natin dito sa kanyang IP address, no? Dito sa ating laptop. Okay, so ganun po yung tanong sa atin. So bakit kaya no, hindi umiiba yung light mode ng lead frame saka hindi nag-off yung coin slot? So kung pansin nyo, naka CB tayo dito, no? So before, so yung ating pin settings, ito physical pin settings sa ating board ay same pa rin po yan pag tayo ay gagamit ng OPI. So yung ating pin tray, yan pa rin po yung para sa ating coin pin. Tapos yung 5 naman, yan pa rin yung ating relay. Tapos itong 4 naman, yan po yung para sa ating 5 volts. Saka yung 6, yan po yung para sa ating ground. So wala po tayong pinagkaiba pag tayo ay gumamit ng OPI 1. So same pa rin po, no? Pin 3 yung para sa coin, pin 5 para sa relay, pin 4 para sa 5 volts, saka pin 6 para sa ground. Alright, so ano nga ba yung ating gagawin? So meron lang po tayong babaguhin mga ka-IT dito sa loob ng ating portal. Okay, so para umiba po yung mode, saka mag-off po yung coin slot. And then gagawin natin dyan, mag-login tayo dito sa ating portal. Admin, then Wi-Fi 5 soft. So login na po tayo. Ayan. So once na nakalogin na po tayo, punta po tayo sa baba, hanapin natin yung system. Ayan. So ito po yung system. Click natin yung drop down arrow na yan, and then click natin yung settings. Okay, so ito na yung ilabas. Then hanapin natin sa gilid, scroll down tayo dyan, no? Hanapin natin yung system. Okay, so ito po yung system. Yan. Dito sa system, kikita natin, no, yung mga details, window name, coin pin. Yan. Tapos yung ating bill pin, tapos ito yung relay pin. Ito yung kailangan nating baguhin mga ka-IT para umiba itong light mode ng ating lead frame at mag-off mismo yung ating coin slot. Okay, kasi paano daw natin malaman kung may nag-insert coin kasi nga hindi umiiba yung light mode ng ating lead frame. Okay, so ang gagawin natin mga ka-IT, ibahin natin itong sa relay pin. Gagawin natin siyang GPIO 228. Pero ang tanong, kasi mayroon na ditong 228 sa bill pin. So gagawin natin, babaguhin muna natin tong bill pin. Gawin mo natin siyang 227, no? Yan, then save natin. Okay, so success na. So once na success na, dito na natin ilalagay yung 228. Yan, click natin yung edit. Yung parang lapis edit po yan. Click natin yan. And then dito, gagawin natin siyang 228. Arrow up. Yan. So after nating magawang 228, click natin yung save sa gilid. Okay, so sa baba, sa taas, success na po, no? Pero kung pansin nyo, wala pa ring nangyari dito. So same pa rin. Ang gagawin natin dyan ay i-reboot natin yung ating device. So punta tayo dito sa tatlong dots na yan. Oop. Tatlong dots. Ayun. So click natin yan. Then click natin yung reboot. And then click natin ulit yung reboot sa gitna. Yan.
So, restarting device. Okay, so antayin na natin. So, pag nag-reboot na po yan, no, halimbawa pag nag-reboot na, ay automatic na itong iba. Magiging running mode na siya. Tapos mag-o-off na yung ating coin slot. So, antayin natin mga ka-IT. So, kunan natin ang video yung ating laptop para makita natin. So, try ko lang tong i-enter, no? Para malaman natin kung, ayan. Yan. So, ang lumalabas, error meaning, server na 3D meaning, nagbubot pa siya, no? Or nagre-reboot. So, malalaman natin yan pag nag-change na to. Dabalik naman ng kusa dito yung login page sa ating portal. Ayun. So, kung pansin nyo mga ka-IT, umiba na yung mode ng ating lead frame. And then, ayan. Okay, so nag-boot up na. Ready na rin yung ating portal. Tapos yung ating coin slot ay nag-off na rin. Okay. So, yun na yun ang status niya. Naging running mode na. Naging running mode na yung ating lead frame. Nag-off yung ating coin slot. So, nag-reboot na rin yung ating system, no? Yung ating Wi-Fi soft na OS. So, ganun lang kadali mga ka-IT kung paano natin gawing normal, umbaga, no? Yung status ng ating lead frame saka mag-off yung ating coin slot. So, i-double check natin. Admin and then Wi-Fi 5 soft. Login tayo. Okay, so nakalagin na tayo. Punta tayo ulit sa system. Eto. Then settings. Then scroll down natin ulit sa my system. So yung chinin natin dito, yung 228 sa relay pin, ito na siya. Tapos yung kanina sa build pin, yung pinagpalit natin. So dito lang tayo mga ka-IT na nag-change sa 228, GPIO 228 para sa ating relay, para po umiba yung status ng ating lead frame so kaya mag-off yung ating coin slot. So sa magtatanong kung saan ko daw ba kinuha, baka may magtanong dyan kung saan ko kinuha yung 228 na yan sa relay pin, dito sa ating GPIO. So meron po tayo dito, yan, meron po tayo ditong GPIO, yan, settings. Ito po yung sa OPI 03 GPIO. Okay, so paano po siya basahin? Kumbaga, so ito po yung mga pins ng ating board. Ito. So pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, and so on po. So yung pin 1 natin, name niya 3.3 volts po yung nandyan sa kanya. Tapos wala po siyang GPIO content, Ganon din dito sa pin 2. Ayan. So sa 3, yan po yung ating coin pin. So meron siya ditong 229. So kung tingnan natin dito sa ating portal ay ayan, 229 po siya. Okay, so balik tayo. Hanapin naman natin yung sa ating pin 5 para sa ating relay. So yung pin 5, ayan siya, 228. Okay, so dito tayo sa ating portal, double check natin. Ayan po, naka 228 po tayo. Ayan, so dito po natin siya tinignan sa kanya mismong GPIO settings. Ayan, OPI 03 po ito, Ayan, para sa Wi-Fi 5 soft. So screenshot nyo lang po or pwede nyo picturean para po meron kayong copy. Okay, so sa mga magtanong dyan ay pwede po kayong mag-comment. Dagdag comment po tayo dito sa ating video. And of course, mga nais dyan umorder ng Peace Wi-Fi sa atin ay pwede po kayo mag-PM dito sa ating FB page kay Peace Wi-Fi. At sa mga hindi po dyan nakasubscribe ay huwag natin kalimutan i-click yung like and subscribe button. Thank you.